Napakaraming mga OFW ang nagtatanong kung paano daw ba kung nakapag-renew na sila ng panibago nilang passport at hindi nila alam kung paano i-update sa PAPSBAM or sa OEC. Yung iba naman hindi makapag-acquire ng OEC exemption dahil nga expired yung passport na nakalagay sa record nila sa PAPSBAM account nila. Ang sagot ay yes, hindi nga kayo makakapag-acquire or makakakuha ng OEC exemption sa inyong PAPSBAM account kung ang nakalagay na passport sa record nyo ay below 6 months na lang ang validity. Dapat kung nakapag-renew na kayo ng panibagong passport nyo, ay i-update nyo ito sa inyong PAPSBAM account. Paano? Napakadali lang naman guys at ito ituturo ko sa inyo. Una, pumunta kayo sa website ng PAPSBAM na onlineservices.dmw.gov.ph. After nyo mapasok yung website, ay ito ang lalabas. Then, i-click nyo yung Let's Go. Ilalagay nyo ngayon ang inyong email address ng inyong PAPSBAM account at password. And after that, click Login. So, after yung kapag login, ay ito ang lalabas. I-click nyo yung sa gilid na My Profile. At pumunta kayo sa baba, dyan sa My Identification. Makikita nyo ang old record ng passport nyo. I-remove nyo yan at i-click ang Add Identification at ilagay nyo na ang panibagong passport information nyo. Ganyan lang kadali guys kung paano mag-update ng passport sa ating PAPSBAM account. Para naman sa pagkuha ng OEC exemption para sa mga OFW balik manggagawa, meaning yung mga dati ng OFW or documented OFW na babalik sa parehong employer, parehong job site at parehong position. Pwede na kayo kumuha ng OEC exemption online at ituturo ko sa inyo ang step-by-step guide. So after nyo makapag-login sa inyong PAPSBAM account, ay dyan kayo sa baba at i-click nyo yung balik manggagawa. At lalabas ito. Dito makikita nyo ang passport data available at pag-ibig data available. Kung wala namang pag-ibig guys, i-proceed nyo lang yan dahil kahit wala kayong pag-ibig ay pwede kayo makapag-proceed. So, i-click nyo lang yang next. Dahil ang importante dyan ay ang passport nyo na dapat available ang passport information nyo. And after nyo maklik ang next, lalabas or bubungad ito. Karamihan sa mga OFW ay kinakabahan kapag nakikita to. Makikita nyo na contract do not have deployment details. So, huwag kayong kakabahan dyan guys. I-click nyo lang yang close. So, dito ilalagay nyo na ang flight date nyo, yung flight nyo pabalik sa ibang bansa. Hindi yung flight pa uwi sa Pilipinas. Pero karamihan din sa mga OFW ang nalalagay dito is yung flight pa uwi sa Pilipinas. Ngunit wala naman yang problema guys. Dahil ang importante naman dyan is yung validity ng OEC nyo. As long as valid yung OEC nyo sa araw ng flight nyo pabalik sa ibang bansa, ay wala naman din problema yan. Kung mapaaga man ang expiration ng OEC nyo bago pa man ang flight nyo pabalik sa ibang bansa, ay kailangan nyo lang naman mag-acquire or mag-reacquire or kumuha na panibagong OEC gamit ang PAPSBAM account nyo after na ma-expire ang una nyong OEC na hawak nyo. So, after yung malagay yung flight date nyo, ay i-click nyo na yung next at lalabas na ito. Dito naman guys, ay puro yes lang ang ilalagay nyo dahil nga babalik kayo sa parehong employer, same job site at same position. So, sa tanong na are you returning to the same employer, are you returning to the same job site, and are you returning under the same position, i-click nyo lahat yan ng yes. At dyan din sa pang-apat, i-click nyo lang din yung yes. Sa mga nagtatanong paano naman daw kung nag-change or nabago or nadagdagan ang kanilang salary. Kailan pa din daw ba magpa-verify ng kontrata? Ang sagot guys, kung salary lang naman ang nadagdagan at hindi naman nabago ang position, ay pwede pa rin kayo makapag-acquire ng OEC exemption. Pero kung nabago ang position nyo at salary nyo, ay required na ang panibagong Polo Verified Contract. Dahil nga, may tanong dito sa PAPSBAM kung are you returning to the same position. So kapag clinic nyo ang no, ay idadari kayo sa appointment sa POA at kailangan nyo ng Polo Verified Contract. Pero ang bago naman ngayon upon contract verification ay pwede na kayo makakuha ng OEC exemption online. Pati ang Polo Contract Verification ay online na din. So after nyo maklik lahat ng yes ay lalabas na ito, Evaluation Remarks. At sa taas makikita nyo dyan ang View OEC, yung kulay pula. I-click nyo yan. At dito i-click nyo yung Open. And after that, eto na guys, makikita nyo na ang inyong OEC exemption at ipaprint nyo ng 3 copy at ready to go na kayo. Para sa mga OFW na may employment changes. For example, mga OFW nag-change employer, nag-change job site, nag-change company name kahit pareho pa rin ng owner, nag-change position,
at yung mga babae na napalitan ng apelyido sa visa, passport at kontrata. Pati yung mga OFW na galing sa visa na nakahanap ng trabaho sa ibang bansa at nag-employment visa sa ibang bansa. Kailangan nyo magpa-verify ng inyong kontrata sa polo office sa bansa kung saan kayo nagtatrabaho bago kayo umuwi sa Pilipinas para makakuha kayo ng updated UAC sa PUA. Dahil guys, kapag wala kayong polo verified contract na umuwi kayo sa Pilipinas na mayroon kayong employment changes, ay posibleng hindi kayo makabalik. Ngunit sa mga dati ng documented OFW, meaning dumaan ka sa DMW, PDOS, OWA at sa mga manpower agency na pumunta sa ibang bansa at dati na kayong may UWC at uuwi, babalik muli sa parehong employer at yung mga OFW na dati na nakapag-verify na kontrata na isa sa mga nabanggit kong may mga employment changes. So kapag nakapag-verify na kayo ng kontrata noong uwi nyo or last uwi nyo at uuwi muli kayo ngayon at babalik muli sa parehong employer, ay hindi na required ang panibagong polo verified contract dahil pwede na kayo makapag-acquire ng UWC exemption online or sa inyong PAPSBAM account. Kung hindi naman kayo marunong mag-acquire ng UWC exemption online, ay pwede kayo sumadya sa pinakamalapit na PUA office sa lugar nyo or dumaan sa PUA desk na matatagpuan sa loob ng airport. Bukas sila 24 oras at pwede kayo magpa-print ng UWC exemption nyo sa kanila. Ngunit kahit for UWC exemption na lang kayo kapag uuwi kayo sa Pilipinas, lagi ko sinasuggest na dapat lagi nyo dala ang kopya ng inyong valid contract or bagong renew kontrata. Mahihingi or makukuha nyo ang kopya ng inyong valid contract sa inyong employer or sa kumpanya. At kung nandito naman kayo sa UAE at hindi kayo binibigyan ng copy ng inyong kontrata ng inyong employer, ay pwede kayo magpa-print or kumuha sa any tahsil office. May konting babayaran lang kayo pero pwede kayo humingi ng copy ng inyong kontrata sa kanila. At kung available pa, yung lumang contract verification nyo ay mas maigi na lagi nyo rin dala just in case man mahirapan ang immigration sa pag-verify or pag-check ng kontrata nyo kung dati na ba itong verified. Again guys, ang kontrata ay hindi naman madalas hinahanap sa immigration. Marami kasi nakikipagtalo sa comment section na hindi naman daw sila inanapan ng kontrata. Guys, hanapin man or hindi sa immigration ay dapat lagi nating dala ang ating bagong kontrata or ang newly renewed contract natin dahil karapatan natin yan na hawak dapat natin ang ating kopya ng kontratang pinirmahan. Magandang araw po sa lahat ng ating mga OFWs. Explain ko lang po at clarify ko lang po yung bagong advisory po natin. So napapansin po natin ganito po yung itsura ng ating kontrata. So andyan po yung pangalan ng employer at yung ating pangalan at napapansin po natin 2 years po yung ating kontrata. So pag check po natin sa second page, nakalagay din po dyan yung petsa kung kailan po pinirmahan. So kung for example ito ay March 2022, noong 2024 ay expired na po ito. Pero kung tingnan nyo, na-verified po na po siya dati. So ano pong gagawin? Kung uuwi po ako ngayong taon, gagawa lang po ako ng panibagong kontrata. So for example, ito po, same pa rin po ang employer, pero pirmahan ko pa rin po, hindi ko na po kailangang ipa-verify ito. Okay? Pero pag uwi ko po sa Pilipinas, itong dalawa po ang dadalhin ko all the time. Ito po ipapakita ko sa immigration na hindi po nagpalit ang aking employer since 2022. Okay? And then, para naman po sa mga workers na open contract or walang duration ng kanilang contract or indefinite, hindi na po kailangan mag-issue ng bagong contract. Kung ikaw ay meron ng record sa database ng DMW, ikaw ay nagbakasyon na, at ikaw ay gusto mo ulit magbakasyon, tapos babalik ka sa iyong worksite, so, ang kailangan mo na lang OEC exemption. Yung makuha mo online na lang. Yes. Same company, same job, lahat Yes. same. Ito na yon. Oo, so hindi mo na kailangan magpa-verify ng contract kung ikaw ay returning to the same employer na may record ka na. Okay. OEC Ayan. exemption na online, kahit sa Pilipinas mo nakuhanin ito, pwede mo nang makuha ang OEC. Kasi yung iba, sir, na misinterpret kasi nila na pag sinabing, exempted ako sa OEC, so hindi na ako kailangan kukuha pa rin. Yes, so Online. Online lang